showbiz fanatics, bangayan ni Christopher Min at Vice Ganda. Abay, tumotodo na. Video ng pag-ookray ni Vice Ganda sa GMA. Abay, nauungkat muli ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Naging matindi nga ang bangayan ni Christopher Min at Vice Ganda kung saan ay hindi na nga po nakapagpigil si Vice Ganda na sagutin at mag-post ng ilan sa mga talaga namang nakakaapukaw ng atensyon sa ilan sa mga netizen patungkol nga sa kanya pong mga naririnig na aligasyon at mga komento mula kay Miss Christopher Min, kung saan meron pong isang video na inilabas ang ilan sa mga bashers nitong si Vice Ganda, kung saan pinapakita dito kung paano ino-okray noon. Sinasabi nga ni Miss Christopher Min na tila baga kinain daw di umano ni Vice Ganda ang kanya mga salita noon. Panoorin natin ito. Ba't sila naglilipatan? Kung napaka-aktibo po ng ating mga kababayan sa pambabash kay Vice Ganda, ganun din naman ka-aktibo ang kanyang mga tagahanga sa pagdedepensa sa kanya na hindi naman natin maiaalis. Ganun talaga ang laban, di ba? Itong nangyayari kay Vice Ganda na sinasabing, naku, hindi ka nakabayo ngayon, pusa ka na, pinaliit ka na dahil ang mga sinuka mo, kinakain mo, parang ganun. Ito, alam mo, punto ng realisasyon. Kung minsan kasi, ang akala natin, idamay natin ang ating sarili. Tayong lahat, ang akala natin kapag hawak natin ang oportunidad at popularidad, ang akala natin ang bukas ay wala ng hanggan. Akala natin wala ng katapusan. Masyado nating pinaniniwalaan ang mga palakpak, ang mga sigaw, ang mga tropeyo at kung ano-ano pang mga papuri. Hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago. Sa kahit anong estado ng pamumuhay natin, lahat po ay nagbabago. Kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw, paano kung mawala na ito? Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. Correct. Kaya naiintindihan mo kung bakit binabash ng todo si Vice Ganda ngayon. Pa dito ay sinabi ni Christopher Min kay Vice Ganda ang patungkol sa kakahambugan nito at hindi naman nawala, Hindi raw nawala ang kayabangan at kahambugan ng komedyante at TV host na si Vice Ganda ayon sa showbiz columnist na si Christopher Min. Sa latest episode ng Showbiz Now na nitong Martes, April 2, nilinaw niyang hindi naman nagbago ang ugali ni Vice sa pagiging hambog. Mali yung umaariba na naman daw po ang kahambugan ni Vice Ganda. Kukorek ko lang po. Hindi naman nawala yan Yan naman talaga ang kanilang imahe. May kayabangan mapatutsada, sabi ni Christy. Pati fan ni Vice ay binanatan din si Christy dahil abala mo umano ang mga ito na bumanat sa kanya. Tapos mayroon naman siyang mga taga-suporta na abalang-abala na naman ngayon, wika pa ni Christy. Nitong mga nakarang araw nang mapansin ng mga netizen na tuloy ang tila joke ni Vice kay Christy. Ito nga yung picture na to, Panoorin pa natin itong ito pong sinabi or episode ng Energy FM patungkol sa mga patutsyadang ito na itinatag si Christopher Min. Panoorin natin. Actually, di nga pinapangalanan ni Meme Vice Ganda. Talaga. Ang Meme Pero Christy. pinangalan mo. Aksidente. Hindi kasi ganito, Mare, kung bakit ko siya napangalanan. Ang mga netizen na mababasa mo sa comment section, puro Nanay Christy. Okay. Puro si Christopher Min, si Fermin, si Christy, at saka mga alagad niya. Mga ganon, ang mga chika. Si Ngayon, Galema. Mare, kahapon, sa episode ng Showtime, may chinika si Meme Vice Ganda. During the Holy Week daw, Mare, nagnilay-nilay naman siya. Pero may nirecord siya, Mare. Talaga? Oo. Sambit ng Phenomenal Star, Mare, humanda ka. May kanta ako. Alam mo kung anong title? Ano? Wak, wak, wak. Diba? Nanggigigil. Nanggigigil. Kilala mo naman si Meme. Sabihin na natin, Mare, wala naman talagang katorya-torya ang makanta ni Vice Ganda, pero nagtitrending, diba? Rampa. Tapos ano pa yung Whoops Kiri. Ano pa yung mga kinakanta ni Meme?
Buangin din sa kanya yung Wolfskiri. Hindi, pero hindi sinulat yun. Pero meron siyang version. Kinanta lang niya. Ng Tapos Wolfskiri. yung Babay Corona. Ano pa ba? Uy, may katurya-turya naman yung Babay Corona nung kinanta niya yun. Pero Mare, aminado Tapos naman yung siya na hindi siya kasing level nila Regine Velasquez. Yan ba yung mga kanta pa niya? Yung mga bumpanes. Bumpanes. Diba? Yung mga ganon. Diba? Talaga nag-hit naman. Oo, nag-hit kahit na alam mo. Isa na naman to sa Antabayanan, ang bak-bak-bak. Na pwedeng gamitin din nung ini-endorse niya. Bak-bak-bak. Feeling ko, baka Diba? gamitin Baka niya. doon. Nice. Ganda. Bak-bak-bak. Base po sa ilang mga online news ay nakatakdangang gumawa ng sariling kanta itong si Vice Ganda para kay Christy Permin, na sabi niya po sa Showtime, para kay Christy Permin, Vice Ganda maglalabas ng kanyang Buwak Buwak Buwak. Maglalabas daw ng kantang may title na Buwak 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 ang TV host comedian na si Vice Ganda. Sa April 1 episode ng It's Showtime, binanggit niyang dahil sa pagkabagot niya noong Holy Week ay nakagawa siya ng kanta. Ang title nito ay Buwak Buwak Buwak. Abangan nyo po, nakakatawa yung kanta Buwak Buwak Buwak, chika ni Vice. Sabi pa ni Vice, sumanda ka, may kanta akong buwak buwak buwak, manggigigil ka, dagdag pa niya. Matatandaan ang buwak 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 ay ginagamit ni Vice sa pang-aasar kapag may inilalabas na kwento patutsada tungkol sa kanya ang showbiz columnist na si Christy Permin. Nito lamang ay naglabas si Vice ang litrato ng dalawang kakaibang nilalang matapos nilang palabasin ni Christy na sip-sip siya sa GMA at pinagdidiinan ding mayabang siya kahit noong nagsisimula pa lamang sa comedy bar. Ito'y matapos mapag-usapan ni Christy at Romel, chika, ang paglipat ng It's Showtime sa GMA7 sa isang episode ng Christy Per Minute. Nangigigil ako, pinagpapala na naman siya, kumilos tayo, day. Dali, saad ng isang nilalang sa post ni Vice. Sagot naman ng isa, dating gawe, nay, siraan natin siya. Walang kakalma kahit si Mana Santa. Nilagyan ni Vice ng caption ng naturang post ng buwak buwak buwak. Hindi niya direktang pinangalanan ang pinatatamaan, ngunit hula ng mga netizen ay para ito kay Christy Permin. So ganito nga talaga yung grabe yung kanilang kanilang mga sagutan ni Christy. At syempre, ang pinambabala ngayon ni Manay Christy Permin dito po sa mga patutsyada ni Vice Ganda yung pagiging or kinain daw di umano ni Vice Ganda ang lahat ng kanyang sinabi at lahat ng mga patutsyada niya noon sa GMA7. So panoorin muli natin ang video. Ay, already below. Ba't sila naglilipatan? Kung napaka-aktibo po ng ating mga kababayan sa pambabash kay Vice Ganda, ganun din naman ka-aktibo ang kanyang mga tagahanga sa pagdedepensa sa kanya na hindi naman natin maiaalis. Ganun talaga ang laban, di ba? Itong nangyayari kay Vice Ganda na sinasabing, naku, hindi ka nakabayo ngayon, pusa ka na, pinaliit ka na dahil ang mga sinuka mo, kinakain mo, parang ganon. Ito, alam mo, punto ng realisasyon. Kung minsan kasi, ang akala natin, idamay natin ang ating sarili. Tayong lahat, ang akala natin kapag hawak natin ang oportunidad at popularidad, ang akala natin ang bukas ay wala ng hanggan. Akala natin wala ng katapusan. Masyado nating pinaniniwalaan ang mga palakpak, ang mga sigaw, ang mga tropeyo at kung ano-ano pang mga papuri. Hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago. Sa kahit anong estado ng pamumuhay natin, lahat po ay nagbabago. Kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw, paano kung mawala na ito? Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. Correct. Kaya maiintindihan mo kung bakit binabash ng todo si Vice Ganda.